Alam mo ba na hindi ka mahirap dahil kulang ka sa pera? Minsan, kulang ka lang sa sistema at mindset. Sa panahon ngayon, parang normal na ang swipe now, regret later. Bili ng bili, pero laging broke. Maraming gamit, pero walang ipon. Kung pagod ka na sa ganong cycle, this video is for you. Hi everyone! Welcome to Waray Life Hacks, kung saan pinag-uusapan natin ang frugal living, simple life, personal finance at self-growth. Hindi para makatipid lamang, kundi para magkaroon ng peace, freedom at mas meaningful na buhay. Today, I'll share frugal life hacks na realistic at talagang nagwo-work sa totoong buhay. Hindi extreme, hindi nakaka-stress at kayang gawin kahit busy ka. Let's start. Ano nga ba ang frugal living? Ang frugal living ay pagiging matalino sa paggastos, gumagastos ka lang sa mga bagay na may tunay na halaga at pinapahalagahan mo ano ang meron ka. Ang frugal living ay isang paraan ng pamumuhay kung saan ginagamit mo ang pera, oras at resources mo ng maingat at may purpose. Hindi ito pagiging kuripot, kundi pagiging wise at intentional sa paggastos. Hindi mo kailangan maging kuripot para makatipid. Ito ang mga frugal life hacks na legit sa araw-araw. Una, ang pagkakaroon ng mindset na don't waste what still has value. Ang ibig sabihin nito, huwag mong itapon o baliwalain o sayangin ang mga bagay na may silbi pa, kahit hindi na ito brand new, uso o perfect. Ang frugal mindset ay nagsisimula sa paggalang at pagpapahalaga sa kung anong meron ka na. Ano ang may mga value pa? Halimbawa nito ay ang pagkain na pwede pang kainin o ang tinatawag na leftovers. Kung may mga tirang ulam, dapat kainin ito o huwag sayangin. Mga damit na maayos pa at nasusuot pa. Kung may mga damit na trendy, pero okay pa, suotin pa rin ito. Hindi mo kailangan bumili ng bago. Kung may mga gamit ka na gumagana pa, kagaya ng mga cellphone, laptop, kahit luma na ito ay pwede mo pa itong ayusin, huwag mo muna itong palitan. Sa oras, energy at skills mo, hindi mo sinasayang ang oras sa mga walang kwentang gastos. Time is money. Kapag nasayang ng oras, nasayang na din ng pera. At pag pagod ka naman, mas prone ka sa impulse buying. At kung meron kang skills save your money. Ibig sabihin nito, ginagamit mo ang mga skills mo kagaya ng basic cooking, makakatipid ka kung marunong kang magluto, at kung meron kang mga sirang gamit sa bahay, makakatipid ka sa gastos kasi hindi ka na magbabayad ng tao para lang gawin ang mga bagay na kaya mo namang gawin. At ang huling, malaking value ay ang money or pera. Kahit konti lang ang pera mo, dapat matuto kang i-budget ito, huwag itong iwaldas. Bakit mahalaga ang mindset na ito? Mas matipid kasi sa gastos, less waste, more gratitude, mas conscious sa decision, mas responsible sa pera at resources. Hindi lahat ng luma ay walang silbi, hindi lahat ng bago ay kailangan. Ang pangalawang frugal life hacks natin ay ang eating leftovers equals core frugal habit. Ang ibig sabihin nito, eating leftovers ay isang pinaka-core frugal habits dahil tinuturuan ka nitong huwag magsayang ng pagkain at pera. Hindi ito about pagiging kuripot. About ito sa pagiging wise at grateful sa kung anong meron ka. Bakit frugal habit ang pagkain ng leftovers? Dahil makakatipid ka sa pera mo. Mas konti ang gastos sa groceries at take-out. Isa pang halimbawa nito, kung may natira kang ulam sa gabi, pwede mo itong initin at baunin kinabukasan instead of buying fast food. At kung may kanin at ulam ka, pwede mo rin itong gawing fried rice o sopas. Sa isang putahe, 2 meals, planado ang luto mo at planado din ang kain mo. Mga tips para ganahan kang kumain ng leftovers. Store properly. Gumamit ng containers para fresh pa rin. Pangalawa, label kung kailan ito niluto mo para iwas sayang. I-repurpose. Ibang luto, same ingredients. Plan portions. Luto lang ng sapat pero may allowance for next meal. Ang mind shift nito ay pinaka-importante. Ang taong marunong kumain ng leftovers ay marunong humawak ng pera. Ang pangatlong frugal life hacks ay planning before spending. Planning before spending means iniisip mo muna bago ka gumastos. Hindi ka basta bumibili lang ng sale, uso o naisip mong bigla. May purpose at plano ang bawat gasto.
Anong mga karaniwang ginagawa kapag nagpa-plan bago ka gumastos? Tinitingnan kung kailangan o gusto lang. Chine-check kung pasok sa budget. Iniisip kung meron ka na o na pwede pang gamitin. Pinag-isipan kung worth it long term. Simple rules na pwede mong sundin. Una, pause rule. Huminto muna bago gumastos. Pangalawa, list rule. Bumili lang ng nasa listahan mo. 24-hour rule para sa non-essential purchases. Budget check. Pasok ba ito sa budget mo? Bakit mahalaga ang mga rules na ito? Mahalaga ito dahil maiwasan ang impulse spending, mas kontrolado ang pera mo, mas malinaw ang priorities mo, mas mabilis kang makaipon. If you don't plan your money will plan itself at mauubos ito. Frugality starts before you swipe, not after you regret. Decluttering. Simplify your space and your mind. Decluttering means pagbabawas ng mga bagay na hindi na kailangan, gaya ng sa bahay, sa phone, at pati sa isip mo. Kapag simple ang space mo, mas malinaw at kalmado ang mind mo. Paano nakakaapekto ang decluttering? Halimbawa na lang sa bahay. Sa bahay, simpler space, mas kaunting gamit, mas madaling linisin, mas organized at mas functional. Hindi ka na na-stress sa kalat. Kung meron ka namang clearer mind, ito ay less distraction, less decision fatigue, more focus at peace. Ang halimbawa nito, kung magulo ang kwarto mo, dapat iayusin mo para maayos ang pagtulog mo. Kapag maraming gamit o sobrang gamit, dapat tanggalin ito para mas madaling magdesisyon. Nililinis ang phone para mas focus ka. Tinatapon ang mga hindi kailangang gamit para mas gumaan ang pakiramdam mo. Simple decluttering tips. One area at a time. Huwag sabay-sabay. Pag maglinis ka, isang area muna, kung sala muna o living room o kwarto, huwag mong pagsabay-sabayin. Pangalawang tip, keep only what is useful or meaningful. Ibig sabihin nito, itago mo lang ang mga bagay na kailangan mo pang gamitin o mapapakinabangan. Ang pangatlong tip, donate, sell, or let go. Huwag itago lahat ang mga gamit mo. Ang pang-apat na tip, maintain weekly para hindi na bumalik ang clutter. When you remove the excess, you make room for peace. Decluttering is not about losing things, it's about gaining clarity. Ang panglimang, frugal life hacks ay ang invest in experiences, not things. Ibig sabihin nito, mas piliin mong gastusan ang mga memories, growth, at moments kaysa sa mga gamit na pansamantala lang ang saya. Ang mga bagay na luluma, nasisira o nawawala, pero experiences, dala mo na ito habang buhay. Ang mga experiences kagaya ng time with family and loved ones, learning new skills, travel or simple trips, self-care and rest, meaningful moments, not expensive stuff. Bakit mas worth it ang experiences? Worth it ito dahil mas tumatagal ang happiness, nagiging bahagi ng pagkatao mo, mas nagbibuild ng relationship, less clutter, more meaning. Things impress people, experiences shape your life. True wealth is not what you own, it's what you experience. Ang next, frugal life hacks ay ang gratitude is a frugal living mindset. Gratitude means being thankful and content with what you already have. Sa frugal living, pasasalamat ang pumipigil sa unnecessary spending. Bakit frugal habit ang gratitude? Dahil kapag grateful ka, hindi ka madaling mainggit. Hindi ka basta bibili para lang sumabay sa uso. Mas pinapahalagan mo ang gamit, pagkain at pera. Mas kontento ka, mas kaunti ang gastos. Simple gratitude practices. Una, i-remind ang sarili kung ano ang meron ka. Bago bumili, itanong, enough na ba ito? Appreciate small wins, not just big purchases. Pray or reflect before spending. Gratitude turns enough into abundance. Ang taong marunong magpasalamat ay marunong ding magtipid. Ang panghuling, frugal life hacks, live below your means. Quiet lifestyle. Ang pag-live below your means ay pamumuhay na mas mababa sa kaya mong gastusin. Kahit kaya mo namang gumastos ng mas malaki, hindi ito about
pagpapahirap sa sarili kundi pagiging intentional at humble lifestyle. Ito ang tinatawag na quiet lifestyle. Walang yabang, walang pressure, walang comparison. Huwag sabayan ang lifestyle ng iba. Simple living kahit may extra, save first, spend later. Ang frugal living ay hindi tungkol sa pagtitiis o deprivation. Ito ay tungkol sa mindful spending, pagpapahalaga sa kung anong meron ka, at paglikha ng meaningful experiences kasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Start small lang. Pwede mong simula sa pagpaplan ng meals, pag-declutter ng isang drawer o pag-try ng 24-hour rule. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like, subscribe at i-comment sa baba kung alin sa mga frugal tips ang pinaka-relatable para sa iyo. Sama-sama tayong mamuhay ng wise, simple at masaya.